Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Ano naman yan? Magandang gabi po sa patuloy na sumusubaybay at patuloy na susubaybay sa atin pong live podcast ng Ganaro Gate Ministry. Sa Facebook, Pastor Ramil, magandang gabi po muli sa Magandang inyo. gabi muli, Pastor Derek. Pastor, tayo po ay ngayon ay mayroon part 2 kay tungkol po sa preaching ni Pastor Peter Tanchi. Kasi meron po siyang tinakil po dun, Pastor, na certain topic about predestination. At noong nakaraan po, tinalakay natin, kumbaga brothers, yung kabuuan lang po ng kanyang mensahe. Ngayon po ay yung about sa specific topic yung predestination. We will discuss yung predestination lang na doctrine kasi may dalawa siyang clip na titingnan natin kung specifically Tama po. in-depth yung ating gagawing pag-aaral at makikita natin na tila may pagkakahawig doon sa Reformed Doctrine of Predestination. Titingnan natin kung gaano kataas ang antas ng pagkakahawig. Kaya atin siyang i-compare doon sa talagang doctrine ng Reformed Theology at ng Calvinism. Yung predestination doctrine ng Reformed Doctrine at ng mga Calvinist sa itinuturo naman ni Pastor Peter Tanchi. Kasi may nakita tayong naglilin siya di ba? So, tingnan natin in-depth kung talagang yun talaga yung ating conclusion. Last time kasi nag-conclude tayo na naglilin siya kaya lang ay hindi pa natin tiyak. Ngayon tingnan natin para at least meron tayong malalim na pag-aaral, hindi natin i-judge siya na talagang hindi. So, tingnan natin kung ano talaga yung makikita nating similarities doon sa Reformed Doctrine ng Predestination. So, kaya meron tayong dalawang clips dito at meron tayong isang clip about yung Bible scholar ng Reformed Theology na si R.C. Sproul. Paano po niya in-explain? Kung paano yun i-explain yung predestination. Kasi meron sa second clip kasi may binanggit si Pastor Peter Tanchi na God doesn't predestine anyone to hell. So tingnan natin kung ano naman ang pananaw ng Reformed Theology doon sa
sinabing iyon ni Pastor Peter Tanchi. So, ating titingnan yung mga refined differences. I-refine natin yung differences at saka yung similarities. So, tingnan natin muna kung ano yung unang clip ni Pastor Peter para ating i-compare naman sa doctrine ng predestination. Predestination. Well, predestination simply means God determined in advance, right? Predestination, destination. The Greek word for that is horizon. God preset where you're gonna be, all right? Now, look at how this verse is used. I love this verse in the book of Acts. The Bible tells us, when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, as many as had been predestined, appointed to eternal life, believed. You see? It makes me very humble. It makes me realize it's all about God. Even for me to believe, God did something. If God did nothing, I don't think I'm going to believe. So, Yan. So makikita natin, I would praise God for that. No? Kasi talagang solid. Actually, solid yung portion na yan. No? yung So, makikita natin yung explanation niya doon sa verse, sa Acts, ay yung God, and those who were predestined, Opo. believe, no? At Pastor, binanggit din po niya yung Acts chapter 13, 48, para supporting verse dun sa malinaw na binabanggit dun. Na ang sinabi niya doon sa verse ay, at yung mga pinili ng Diyos, itinalaga para sa buhay na walang hanggan, ay sumampalataya. So makikita natin talaga na sa kanyang explanation ay ang tao ay hindi sumampalataya kaya naligtas. Kundi sila'y ligtas na kasi preset na eh. Preset. Sabi niya, yung destination niya ay naset na beforehand. Ibig sabihin, hindi pa tao ang tao from the foundation of the world or before the foundation nga of the world ay kanya nang itinalaga ang tao na maligtas. Meaning, wala talagang ginawa ang tao. So, makikita natin, talagang, yun ang statement ng Reformed Doctrine. Doon sa kanyang explanation na yan. Na wala talagang naligtas dahil sa sariling kakayahan. Kaya nga sabi niya, it makes me very humble. Talaga naman po, Pastor, na humbling talaga yung doctrine ng predestination, no? Kasi wala namang ginawa talaga po tayo. Kaya nga lang, ang doctrine ng predestination ay, sabi nga ay, you are raising red flag before a raging bull. Yun lamang. Nag-aanyaya siya ng ng sobrang, at doon sa mga comments doon sa ating unang video, makikita natin at madaming nagagalit. May mga bulls. May mga bulls, no? Yung iba ay nagagalit dahil ang sabi nila ay parang ginadjudge natin. Ang CCF na parang sinasabi natin na naiinggit lang daw tayo. Yun ang iba. Na parang kaya daw natin sinasabing ganon na hindi siya ganyan ay dahil baka naiinggit tayo. Well, tingnan natin, be objective lang. Objectively, pag-aralan natin talaga, yung sinasabi ni Pastor Peter Tanchi, kasi kung ayan yung maniwala sa predestination, I do believe na niniwala siya based on the clip. Opo. Ang linaw. Sabi niya, and those who were appointed to eternal life, believe. So, ibig sabihin, kaya nga humbling sa kanya kasi wala talaga siyang ginawa para siya maligtas. Binago ng Diyos ang kanyang puso, kaya siya naligtas. Hindi siya yung nagbago. Ngayon may isang comment doon, nasa 200 plus comments na yan. Kaya nga nag-part 2 tayo. Kasi nakita natin na seemingly maraming interested talaga sa topic na ito. Kaya lang, sabi nga this is one of the misunderstood na doctrines sa Christian world. Talagang napakarami ang misunderstood ito. Pero sa kay Pastor Peter Tanchi ay talagang yung kanyang clip na ito makikita natin na talagang nag-a-against siya sa Armenian theology. Kasi ang theology ng mga Armenians ay ikaw ay naligtas based on God's foreknowledge.
So you are appointed because you are, God has foreseen. May portion na Oo. Kumbaga mayroong foreknowledge. God has foreknown before the foundation of the world, before you were born, that at a certain point of time in your life, you will believe. That's why on that basis of God's foreknowledge of your future action of receiving the truth and accepting Christ as your Lord, so God has foreordained you because God has foreseen you before the foundation of the world that you would believe. Dito malinaw ang sinabi niya. malinaw po yung sinabi niya. Walang ganon. Ang sabi niya, in those who were appointed, were chosen, for eternal life, believe. So wala siyang sinabi na yung nakita ng Diyos, natatanggap, ay maniniwala. O ay kanyang i-appoint. Wala. Wala kundi kanyang in-appoint, ang mga sumampalataya ay yung mga in-appoint. Predestined. So absent yung foreknowledge na doctrine, no? Opo. Doon sa clip na yon. So we praise God for that. Ngayon, ano ang sabi ng confession ng Reformed Doctrine sa confession? Sa Westminster Confession, ito yung pinakamalinaw, no? Na statement about the doctrine of predestination. Ang sabi rito ay sa Westminster Confessions of Faith, quote natin, no? Quote, God from all eternity did by the most wise and holy counsel of His own will freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass. So mula sa walang hanggan, sa walang hanggang karunungan at kabanalan ng mga payo at ng kaalaman ng Diyos at sa pamagitan ng kanyang sariling kalooban ay malaya niya at hindi niya mababago kailanman ang kanyang ordination na ito, ang kanyang planong ito, na lahat ng mga bagay na magaganap ay kanya nang itinakdang maganap. At kasama doon yung salvation. Ito kasi yung predestination is not only about salvation. Si John Calvin lang ang kanyang, kumbaga, ay pinokus sa soteriology or sa doctrine of salvation yung predestination. But it's not only about who will be saved, but it is about all things that will come to pass. So lahat ito ay kanya nang inordain. Walang nangyayari sa mundo na hindi ang Diyos ang dahilan at hindi Diyos ang nagtakda. Kaya kasama doon yung damnation. Pero mamaya titingnan natin kung ano yung view ni Pastor Peter tungkol sa may tinakda ba ang Diyos na pamuntang impyerno, may pinidestin ba siya? Mamaya titingnan natin yung kanyang view at titingnan naman natin ang view ng Reformed theology ni R.C. Sproul about mayroon bang itinakdaan Diyos na pumuntang impyerno. So titingnan natin naman yung mga finer points na yan, yung differences. So may similarity tayo doon sa predestination, doon sa Acts chapter 13 verse 48, no? Na talagang sinabi ni Pastor Peter, and it made him humble. And also it makes us humble. Doon sa mga predestinarian na talagang wala tayong kahit anumang nagawa o anumang nakita ang Diyos sa atin na mabuti, nasukat na tayo ipiliin para iligtas. Kundi kaya tayong itinalaga bago pa tayo nakagawa ng mabuti at masama. Kumbaga, preset na yung ating destination. Sa langit tayo, kahit anong mangyari, talagang tayo sa langit. Kaya tayo sumampalataya ay dahil tayo itinakdang maligtas. Hindi tayo naligtas dahil tayo ay sumampalataya. Opo, Pastor, malinaw po yung dun sa 1348 na Acts, ano? Mm. Those who are appointed to eternal life, Believe. believe. At napakaganda ng approach niya doon sa text na yon, Acts 13:48. Now, ito pa ang dagdag doon. No? Tinakda na ng Diyos mula pa sa walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang banal at matalinong layunin ng kanyang sariling kalooban na lahat ng mangyayari, no? Lahat, maging sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Hindi lang ito sa human, sa mga tao, human affairs, but also kahit sa animal kingdom, sa mga inanimate matter, lahat ng kanyang sanglilika, ang lahat ng magaganap sa araw, sa buwan, ang mga lindol, ang mga baha, ito'y lahat ay nakatakdang maganap. So walang aksidente kumbaga, no, na walang kahit isang, sabi nga ni
R.C. Sproul, ay there is not a single atom in the universe that God did not foreordain yung mangyayari doon. Kahit na pinakamalayo na planeta sa buong sangkalawakan, ay inordain ng Diyos din yung magaganap sa planetang yon. At ang lahat na nangyayari doon mismo sa loob ng planetang yon o sa ibabaw ng planetang yon ay kanya ring itinakdang mangyari. Kasi nga ang Diyos ay siya ay omniscient, omnipresent. Nasa lahat siya ng lugar eh. Kaya niyang itakda ang lahat ng magaganap. At siya din naman ay omnipotent, makapangyarihan. At siya rin naman ay eternal. Without beginning and end. Kaya nga siya rin ang nagpasimula dahil siya ang mismo ang simula. Wala siyang pasimula pero siya mismo ang simula. Yun ang mystery. Walang time frame o walang walang period ng kasaysayan na ang Diyos ang hindi nagtakda. Lahat yun tinakda talaga. Dahil lahat ay tinakda ng Diyos. Dahil sa kanyang walang. Ngayon, ang sabi pa ng Reformed Doctrine of Predestination, but meron ditong qualifier. No? Sabi niya dito, yet, so as thereby, neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures. Kasi dito naghihirap ang iba eh. Kung siya pala nagtakda, ibig sabihin pala, si Satanas, itinakda niyang magrebelde at kaya walang magagawa si Satanas. Ganoon din pala yung tao. So kaya pala naman ang tao ay lumaban sa kanya, kanya din namang itinakdang lumaban. So parang sinagkaan ng Diyos yung kanyang kalayaan na siya magpasya kasi wala na pala ang mga taong pumuntang impyerno na freedom, free will. Ngayon, hindi iyon ang ibig sabihin niya, kundi ang sinasabi ng Reformed Doctrine of Predestination ay hindi ang Diyos ang may akda ng kasalanan at hindi niya tinatalian ang kalooban ng nilalang. O hindi yung kalayaan nila, o hindi inalis yung mga kalayaan nila sa kanilang sariling pagpapasya at inalis din yung mga second causes, yung mga dahilan upang sila ay magpasya ng ganon. Talagang may dahilan para sila magpasya ng ganoon, talagang mayroon nun, pero hindi inalis ng Diyos yung kalayaan ng tao na magpasya para gawin kung ano yung gusto din nila. Kumbaga, consistent sa Reformed Doctrine yung tinatawag natin na compatibility. So freedom of the creatures is compatible with the sovereignty of God. So ang Diyos ang may takda ng lahat, pero ang creature ay hindi sumasalungat sa sarili nilang freedom. Dahil gusto din nila ang ginagawa nila na itinakda rin ng Diyos. Pwede po ba yung pastor na sabihin na, halimbawa, yung ibon, God created the bird kung ano talaga siya. Halimbawa, yung na may kakayahan siyang gano'n. Hanggang doon lang. Halimbawa, may kakayahan siyang lumipad. Pakpak. Hanggang doon lang ang kakayahan niya. Parang, malaya siyang gawin yung lahat ng bagay, pero bounded lamang dun sa kanyang kakayahan. Bukod pa kasi yung doctrine na yun ng tinatawag na bondage of the will, no? Tututok lang tayo sa predestination. Okay. And siguro, kung may magtatanong, ay talakayin natin para specific tayo sa predestination. Yes. Kasi nga ay isa lang yan sa element ng Reformed theology. Pero diyan sa element na yan, consistent si Pastor Peter. Nakita ko talagang consistent si Pastor Peter Tanchi. Doon sa area lang nung predestination na kaya ka sumampalataya dahil inappoint ka. Hindi dahil sa ikaw kaya ka naligtas ay dahil inappoint kang sumampalataya. Hindi yung sumampalataya ka kaya ka inappoint na maligtas. No? Nakita lang ng Diyos na sasampalataya ka sa future kaya kanya inilek. Sa nakalipas. Yon for knowledge. Sa kanya hindi, consistent. Sabi niya, and those who were appointed to eternal life believe. O yung mga inappoint na ng Diyos, kaya sila sumampalataya, hindi baligtad. And those who believe were appointed. Kasi kung talagang ang doctrine ng Biblia ay ang pagpili ng Diyos kung sinong maliligtas ay yung pagsampalataya, hindi dapat binaligtad iyon ang sumulat niyan ay si Luke. Diba? Na disciple ni Apostle Paul. Si Luke. Dapat sinabi ni Luke, Dr. Luke na, and those who believe were appointed to eternal life. Hindi. And those who were appointed to eternal life, believe.
Kaya sila naniwala, ang dahilan ay dahil sila ay tinalaga. Ibig sabihin, talagang predestination. Yun, perfect yung explanation actually ni Pastor Peter eh. Wala akong makitang butas doon eh, doon sa part na yan sa Acts 13:48. Na-interpret niya talaga na talagang exactly. Kaso sa iba po, Pastor, lalo na sa mga Armenian friends natin, Yan po, gumagawa sa ng gymnastic, theological gymnastic dyan eh. Kung nabasa nila yan. Para lang may-interpret nila yan according to their own biases eh. Yes, oo. Ang problema nito talagang parang you are waving a red flag before a raging bull eh. Yeah. Kasi ang gusto ng tao talaga eh. Kaya may nag-comment doon eh na hindi sabi niya kaya tayo naligtas ay dahil sa desisyon natin. Tayo ang dahilan, sabi niya. At ang Diyos ay nag-react lang eh. Di ba? Ang Diyos ay sumunod lang sa atin. Siyempre, kasi gusto natin. Actually, in-screenshot ko siya eh. So, ito yung screenshot. Pwede bang i-share ko sa iyo, Maganda RJ? sana may post po. In-screen ko, yan. Tingnan nyo ito yung sinasabi ko. Na talagang galit na galit siya doon sa predestination doctrine ni Pastor Peter. Galit na galit siya. To. Pastor Peter, may nagagalit na po sa inyo. Oo. Galit na galit siya. Saan na to? Galit na siya kay Pastor Peter. Hindi pati din sa atin kasi naniniwala din tayo sa pinaniniwalaan ni Pastor Peter tungkol sa predestination. Ito kaya yun. Parang andito sa kabila. YouTube. Sa YouTube ko siya na screenshot. Kanina kasi nag-aano talaga ako ng mga reaction kasi yung ating video ay almost nagba-viral no? Almost 12,000 na siya kanina. So, nakikita ko na talagang marami ang interested sa doctrine ng predestination and probably din, no? Of course, may element yan na si Pastor Peter Tanchi, maraming tagasunod. No. So, interested din sila kung ano ba talaga yung teaching ni Pastor Peter Tanchi. Ngayon, whether you believe it or not, si Pastor Peter naniniwala siya sa predestination. Na ang kaligtasan, hindi dahil sa gawahan ng tao. At hindi dahil nakita lang ng Diyos na ang tao isasampalataya, kaya siya naligtas. Kundi dahil siya ay inilek ng Diyos, kaya siya sumampalataya. At ang dahilan ng kaligtasan at pagsampalataya mismo, secondary cause lang yung pagsampalataya. Ang meritorious cause ay yung election, yung grace ng Diyos. Tingnan natin ito. Ito nga, ito. Ayan. Nandito sa kabilang cellphone. Tingnan ninyo yung matinding reaction dyan nung isa na akala mo parang totoo. Nakampi siya kay Pastor Peter. No? Pero in the end, tingnan natin. Hindi pala siya kumakampi talaga. Talagang galit na galit siya kay Pastor Peter din. Tingnan natin. Tayo mapaaway dahil kay Pastor Peter dito. Inaaway tayo eh. Yan. Tignan mo. Pakilakihan mo yan. Pakibasa mo nga, Pastor Derek. Hindi siya marami. Hindi na. Sige, ito. Pasa ko sa'yo. Ayan. Sige ko ipasa. Sige po. Hindi, naroon sa atin, sa ating chat. Tingnan mo yung chat group. Basahin mo. Diyan ako natawa eh. Hindi naman ako natawa na parang nilait ko. So, natawa ako kasi ini-insist niya na parang grace, pero ini-insist niya na tayo. Natawa ko na parang mayroong misunderstanding ba? Oo po. Tingnan mo. Basahin ko. Basahin mo. Pwede na dito. Brad, please read for enlightenment. Okay. Enlightenment. Kailangan natin ma-enlighten. Oo, kailangan nating ma-enlighten. Genesis chapter 6 verses 6 hanggang 7, sabi niya. Stating the Lord was grieved and regretted, making human because of their great wickedness, leading to the decision to flood the earth. Although God is all-knowing, each of us are given free will to test our obedience ba? Unless you were chosen already before you were born. Parang medyo contradicting talaga yung kanya. If you say, you know your destiny already, thinking that you are already saved, then you need to seek more guidance from the Holy Spirit. Kailangan natin mag-seek. Kasi kailangan pa daw natin talaga yung Then sabi po niya, do not boast your flesh and blood. Tayo daw nagbo-boast ng ating flesh. Tayo pa'y nagmamayabang sa Diyos. Ay sinasabay nga natin, wala kaming kakayahan. Paano kami nagmamayabang sa Diyos?
Kami ngayon naligtas dahil sa Kanya, hindi naman sa aming sarili. Dahil nga kami inilik lang eh. Humble nga yung ganong ano eh. Dapat humble nga ang ganong tao eh. Hindi Oo. pwede magmalaki. Kaya nga sabi niya, wag daw tayong magyabang. Ano daw, bakit tayo hindi dapat magyabang? Ano sabi niya? Be in front of the decision of the Lord, saying, you are more righteous than the anointed judges, kings and prophets that we carried away by their pride and turn away from where they started. Just remember, it is you who initiated your salvation Yun na. at the time you accepted our Lord, our Yes. Savior. Ah, Salvation must begin from Him, not from you. We all need to persevere, to run and complete the race before the Lord. In So nagkakasalungatan yung kanyang pronouncement. Sabi niya, salvation is initiated by you. ngayon, from God na. Tapos sabi niya, salvation is from God. Para malabo. Eh kung nga, sabi nga niya, nag-start daw ang salvation mo nang ikay sumampalataya. Hindi ka elect. Hindi ka elect. Kaya ka naligtas, dahil sumampalataya ka. So, absent yung pre-setting ng Diyos sa Kanya. Kumbaga, nag-initiate tayo nga, nag-initiate ng kaligtasan natin eh. So, ang Diyos, wala pang iniligtas. Hindi pa, walang ambag ang Diyos. Oo. Kaya nga tayo ang nag-initiate. And that's the problem with most evangelicals. You need to learn na the doctrine of election talaga. Kasi yun ang dahilan kung bakit tayo nga hindi nagbibigay sa atin ng sa ating sarili ng credit eh. Dahil nga hindi tayo eh. Sa umpisa pa lang, hindi ka pa nga tao eh. Wala ka pang nagawang mabuti at masama eh. Pinili ka. Ngayon ang tanong, bakit tayo ang pinili? At sabi nga ni Paul, shut up. Who are you to ask God? At ganun din yung tanong, bakit sila hindi pinili? Shut up. Ba? Sino ang magbibigay ng payo sa Diyos? Pwede bang ang tao ang magsabi sa Diyos na sabi, dapat siya, dapat yon, dapat ako. Ba't naman ako ayaw mo? Sino ka para umayaw sa akin? Diyos nga siya. Kaya ang illustration din ni Paul, at pwede bang sabihin ng isang palayok sa magpapalayok na ako'y gawin mong hugisin mo kung ganito? Marunong pa sa Marunong pa siya lumika, no? lumika di ba? Habang nililika, sabihin uy, wag ganyan ang hugis ko. Di ba? Ganyan. Sabi, sumusobra ka na dito, makapal dito, ganyan. Ano bang, ang paplano mo sa akin? Dapat ako sundin mo, di ba? Baka ibato ka nung magpapalayo. Masyado kang mareklamo, Di ba? Pero pastor, may sinabi pa po siya dito. And do not say, you are finished and saved and always saved while Ayaw. still alive here on earth. Talagang sa Did kanya. Jesus said it is finished. Saan ba, kumbaga, ang ibig niya sabihin dito ay, huwag mong sabihin na ligtas ka na talaga. Habang Yan. buhay. And do not say you are finished Yan. and saved Nalakihan pala. and always saved. Ayun, ibig sabihin. Ibig sabihin yung sa salvation, hindi always ka Opo. na saved. So nawawala. So this is definitely an Armenian. Amen. I hope si Brother Lex Lodovice. I hope si Brad Lex Lodovice ay manood ngayon and we invite you to comment para i-comment mo naman Yes. kung ano yung iyong dahilan kung bakit mo sinasabi na na ikaw pala. Wag mong sabihin na you are finished and saved and always saved. And while you are still alive here on earth. Di ba? Ibig sabihin, on earth, pag ikaw ay sumampalataya at naligtas, huwag mong sabihin ligtas ka talaga. Well, baka mawala. Iyon ang niya. Ibig sabihin, while on earth, you are the one who is ultimately responsible Ayun. for your own salvation. Armenian ang tono. Yes. At marami akong nakikita na Armenian pa rin, pero nasa CCF. Hopefully nga, talagang si Pastor Peter manindigan. Sana po itong teaching niya. Yes, oo. Nawa, si Pastor Peter nanonood. Pastor Peter, pakitindigan mo na. Opo. Kasi dapat hindi ka closet Calvinist. Kasi kung closet reform ka, di kawawa naman yung mga naghahanap ng katotohanan sa iyong iglesia na kaya nandoon sila ay para talaga ma-enlighten. Ako ba talaga ay ligtas talaga o hindi? At ako ba ay may kakayahang ipagpatuloy ang kaligtasan ko? Ang Diyos talaga ang siyang talagang finally ay mag-iingat sa akin at hindi talaga ako magpapatuloy sa pagkakasala dahil ako talaga ay anak niya o kanyang pipigilan kung magkakasala o papaluin niya ako, tuturuan ako ng leksyon.
So ano ba talaga? Ako ba talaga ay ligtas na o pwede pang mawala? Kasi ang predestination hindi nawawala eh. Kaya nga predestined ka eh. Pag sinabing predestined, ay hindi na mawawala dahil may destination ka na nga bago ka pa maligtas eh. Eh tapos paano maiwala? Eh kung bago ka pa nga maligtas, predestined ka na. Eh di masisira yung predestination. Pagkatapos mong maligtas at sumampalataya, ay mawawala na naman. Ano yun? Triple predestination. Triple. Consistent po ang Diyos pagka. Inconsistent ang Diyos kung gano'n. Kaso hindi siya ganun eh. Tayo po ang inconsistent ng tao. Salamat sa Panginoon. Talagang ginagamit na ngayon si Pastor Peter Tanchi to elaborate on the doctrine of predestination. Pero ituloy ko muna. No? Sabi niya dito sa ating predestination statement, hindi ang Diyos ang may akda ng kasalanan at hindi rin niya sinasagkaan ang malayang kalooban ng nilalang at hindi niya ina-erase yung kalayaan nila at ang mga second o pangalawang dahilan, yung mga dahilan ng lahat ng bagay, kundi kanya ngang itinatag. Pati freedom niya, itinatag din. Pati yung kanyang kalayaan, nakatalaga rin. Ibig sabihin, even the freedom of human beings, yung kanyang free will, is not going against the will of God in His predestination. But it is the second cause of predestination. And the man who has freedom, or men, they are doing what they like according to their freedom. According to the predestined will of God. Ibig sabihin, the will of the creators are not abolished, but rather, it is used by God to become the second cause of His predestination. So, hindi binabiolate ng Diyos yung freedom ng tao. Whether you are a Christian or non-Christian, ay kahit nga ang freedom ng mga hayop ay kontrolado pa rin ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Maging yung ahas ay yung patutunguhan niya ay tinakda rin. Yung maya ay hindi, yun ang pinaka-eksakto, no sparrow will fall to the ground unless God the Father allowed it or foreordained it. Even the lightning strikes its mark according to the foreordination of God. Kasi po, Pastor, sinasabi nila, Kahit na yung kidlat, hindi ang tumatama na aksidente lang. Ano sinasabi? sabi nila, pagka ganon yung theology, mayroong coercion na nagaganap. Kinuerce ng Diyos yung will ng tao. Pero, di ba po, ang coercion ay yung ayaw mo, kaya lang ay wala kang magawa. Ayun ang coercion. Pero wala namang nangyaring coercion kasi Yes, may ganap na kalayaan ng Yes. tao. Kaya bang siya nagkakasala? Hindi naman siya pinagkakasala ng Diyos eh. sarili niya. Sarili niyang gusto yun eh. Pero established ng Diyos na talagang siya magkasala. Wala tayong magagawa eh. Kung hindi nakialam ang Diyos. Ang isang doctrine doon ni Paul ay yung giving over. God gave them over. God gave them over to their sinfulness. God gave them over to their selfish desires. God gave them over to their gluttony, to their drunkenness, to their fornication, to their idolatry. Romans chapter 1. chapter 1, 13 onwards. Okay, sabi niya, sa Reformed Doctrine of Predestination, sa Westminster Confession, the doctrine of predestination represents the purpose of God as absolute and unconditional, independent of the whole finite creation, and originating solely in the eternal counsel of God's will. God is seen as the great and mighty King who has appointed the course of nature and who directs the course of history, even down to its minutest details. His decree is eternal, unchangeable, holy, wise, and sovereign. It extends not merely to the course of the physical world, but to every event in human history, from the creation to the judgment, and includes all the activities of saints and angels in heaven, and of non-believers and demons in hell. It embraces the whole scope of creaturely existence, through time and eternity, comprehending at once all things that ever were or will be in their causes, conditions, successions, and relations. Everything outside of God Himself is included in this all-embracing decree, and that very naturally, since all other beings owe their existence
and continuance in existence to His creative and sustaining power. It provides a providential control under which all things are hastening to the end of God's determining, and the goal is, ang sabi diyan, one part of divine event toward which the whole creation moves. Yan, for His glory and honor. Lahat Alone. talagang Diyos talaga. Ah, May providential control, nabanggit po doon eh. lahat. Hindi lang yung salvation. Kasi nga, yung Calvinism focuses mainly on salvation or the doctrine of salvation, soteriology. Pero sa Reformed Doctrine of Predestination, it extends to all facets of the whole creation. Lahat ng tawag diyan, events ng history. At lahat ng levels ng anumang nilalang o lahat ng ng uri ng nilalang rather. Okay, pakinggan pa natin yung isa pa niyang video Opo, may isa pa po. tungkol naman sa predestination of the unbelievers to hell. Yan. Tingnan natin yung view naman ni Pastor Peter. Pastor, parang sa langit lang yung napretestin, pero Tingnan natin kung siya mismo ang ating pagsabihin. Yan, ikumpara natin naman sa doctrine ng predestination ng Reformed doctrine. To read one more verse, 2 Thessalonians chapter 2. Okay? What is the meaning of the word called? Predestined, He called you. Everybody together. We should always give thanks to God. See, Paul is being thankful. Brethren, beloved by the Lord. He calls you beloved. Because, everybody read now, because God has chosen you from the beginning for salvation. This word predestination is always connected with salvation. You don't ever see it connected with damnation. God does not predestine anybody to go to hell. But He predestined those who will go to heaven. Think about it. By doing nothing, we choose to go to hell. For God to do nothing, I will choose to go to hell. But God has to do something to soften my heart. I want you to read one more verse. 2 Thessalonians. Dissect naman natin yan. Sa kanya, single predestination. Parang, it is only those who believe, or they're only those who are believing in the Lord Jesus Christ are predestined to heaven. But those who are going to hell, God has no hand in it. Meaning, hands off ang Diyos doon, parang wala siyang anumang ginawa para sila pumuntang impyerno. Which is consistent naman siya doon sa total depravity. So kaya nga 'di ba mayroon siyang belief na ang tawag diyan ay total depravity. Na lahat ng tao ay makasalanan. So part kasi 'yan, kaya tinuro niya yung tulip di ba? Tinuro niya yung tulip kaya lang hindi niya expounded yung total depravity. Doon lang siya kasi sa salvation doon sa mismong eternal security. At saka yung faith, kung saan galing ang faith, predestination. Ngayon, so parang tipong sa kay Pastor Peter ay hindi niya kailanman parang pinagpasyahan na yung mga taong yan ay nasa impyerno. At ang nagpasya lang para pumunta ang tao sa impyerno, sila lang. So ang Diyos ay walang pakialam, wala siyang anumang ginawa para sila pumuntang impyerno. Kasi sa yung mga pupunta lang sa langit. Kasi ang pupunta lang sa langit, kanyang pinidestin. Wala siyang pinidestin na pupuntang impyerno. Okay, tingnan naman natin. No? Huwag tayong mag-comment muna. No? Kasi tingnan natin si R.C. Sproul, isa siyang representative ng Reformed Theology, na talagang sa ating panahon ay atin talagang malinaw na naunawaan yung kanyang pagtuturo dahil very simple lang yung kanyang pagtuturo. Ngayon, tingnan natin si Dr. R.C. Sproul who represents Reformed theology. Kung ano naman ang kanyang teaching about predestination. Single ba ito na yun lang kanyang mga iniligtas, ang kanyang mga iniligtas lang ang kanyang itinalaga, or anong ginawa niya doon sa mga hindi naligtas? Sila lang ba ang dahilan kung ba't sila napuntang impyerno, o mayroong doktrina dyan na angkop na i-reinforce para malaman nila na hindi rin lang naman ang Diyos, doon lang naman may ginawa sa
naligtas. Okay, tingnan natin. At ito yung tanong ng babae dito, no? Okay, pakinggan natin yung tanong ng babae about double predestination. Hi, my name is Deanna. I was part of a long conversation last night with a couple friends. And we were discussing double predestination. And my question is, what is double predestination? There's a lot of misunderstanding about double predestination. There are some communities that believe in what they call single predestination, meaning that God has eternally decreed to save certain people that he's appointed for salvation, and that is the elect. But as for the rest, he simply passes over and still holds out the opportunity for those people to be saved. Now, often, double predestination is expressed in what we call a synergistic fashion, or a fashion that is called positive decrees. In this respect, double predestination would mean that God positively decrees and determines in advance those whom he will save, namely the elect, and in the same method, he decrees the damnation of the sinner, and that just as on the one hand, he creates positively saving faith in the hearts of the elect, he, in an equally determinative fashion, creates fresh evil in the hearts of the reprobate to make sure they don't come to belief. Now, that is not the Reformed doctrine of double predestination. Reformed theology does teach double predestination in so far as that not everybody will be saved. And so it's double or nothing, really. You can't have single predestination and just ignore the non-elect, or unless you're a universalist. But the distinction is this: we had what we call a positive negative decree, or an asymmetrical view of election. I have an essay on this whole subject in the Festschrift that was written for John Gerstner several years ago, where I wrote extensively on the subject of double predestination. But the positive negative says that God positively involves himself in working faith and creating faith in the hearts of the elect, while he simply passes over the non-elect without forcing them into unbelief or creating any kind of fresh evil in them. So it's positive in the one hand, where he intervenes to create faith; negative in the other hand, where he doesn't intervene and create fresh evil. I hope that clarifies it a little bit for you. Yes, thank you. Okay, siguro. Siguro ang sinasabi ni Pastor Peter Tanchi dito ay talagang wala na. Parang seemingly siya ay negative eh. Hindi lang niya ma-expound. Pero sabi nga ni R.C. Sproul is, if you believe in predestination, it is double or nothing. Kung hindi talaga double iyon, na mayroong na predestined talaga, mayroon talagang puntang impyerno na talagang wala tayong magagawa. Pag hindi mo tinanggap iyon, nothing. There's no predestination. Kasi pag kaya nga may predestination, yun lang elect eh. Ay di ibig sabihin may iniwan. Kaya lang ito yung masakit. Ang iba kasi kaya nagkakaroon ng misunderstanding sa ibang grupo ng Reform. Meron tayong tinatawag na hyper. Kasama dyan yung hyper-Calvinists na positive. Ang ibig sabihin ni R.C. Sproul, ang talagang tunay na Reform, somehow talagang hindi pwedeng hindi siya maniwala na mayroon talagang double predestination. May itinilaga para sa buhay na walang gan at mayroong itinilaga rin para sa kapahamakan. Pero hindi gaya noong misunderstanding ng iba na kaya galit sila eh. Na para bang tinulak daw ng Diyos ang tao sa impyerno. At hindi lang yun Meron pang mga hyper-Calvinist na talaga daw ang Diyos ay actively na pinipigilan daw ang mga hindi dadalhin sa langit. Yung daw mga hindi predestined papuntang langit. Pagka daw ikaw ay nagpipreach, siya din daw ang naglalagay ng ng harang, ang Diyos din. Pinipigilan daw ng Diyos silang sumampalataya. Na parang pinatitigas pa niya ang puso ng mga matigas na. Yun ang kanilang yun ang kanilang doctrine.
positive, na parehong ang Diyos ay kumikilos. Symmetrical ba? Symmetrical. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa mga elect na kanyang pinalalambot Ganun din. ang puso, yun namang hindi elect, kanya namang pinatitigas lalo. Symmetrical, na may ginagawa, kung ano yung ginagawa ng Diyos dito sa mga elect na aksyon, yun naman ang kabaliktaran ng ginagawa ng Diyos dito sa mga non-elect na talagang pinatitigas pa niya, sinahadlangan niya silang sumampalataya. So, ang mangyayari doon is, walang grace no? Walang grace pag ano. Ang grace lang pala sa elect. Whereas, ang sabi nga ng mga, yun ang ating view. Ang view natin, hindi yung hyper. We believe in double predestination in a sense that pinalalambot ng Diyos ang puso ng mga elect sa pagpipresent ng Ebanghelyo, yung kanyang itinakda na para sumampalataya, para maligtas isasampalataya dahil sa illumination at saka doon sa indwelling at saka regeneration ng Holy Spirit. Pero doon sa mga talagang hindi maliligtas, wala tayong magagawa, hindi niya yung tinutulak sa impyerno at hindi na niya hinahadlangan. Hinahayaan na lang. Okay, di wala nang freedom talaga pag hinadlangan niya. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng iba, sa inyo pala robot ang tao. Hindi. Ang ginagawa lang ng Diyos, di ba sabi ni Narcissus Sproul is, He passes over. He gave them over. So, pinabayaan na lang sila. Hindi na lang ang Diyos gumawa ng regeneration sa kanila through the Spirit. Hindi niya pinakilos ang banal na Espiritu. Hinayaan na lang sila sa kanilang kalagayan. Bakit? Wala naman dapat itulak kasi sa impyerno eh. Talagang pupunta sila. Kasi mula nang tayo isilang, sabi nga ni David, no, before I was born, I'm a sinner. Di ba? When I'm still in my mother's womb, pinaglihi ako sa kasalanan. And I'm a sinner when I was born. So bago pa siya isilang, pinaglili na sa kasalanan, nang siya isilang, makasalanan na siya. By nature, ang lahat ng tao ay makasalanan. Ba't kailangan pang itulak? Kumbaga, logically, lahat ng tao papunta ng impyerno. Papunta na, sana lahat. Pero ang Diyos pumili doon sa bulk na ito, sa isang kumpul na ito ng sangkatauhan, ang puso niya ay kanyang iniukol at kanyang kinahabagan yung ilan lang doon. At dahil kasi kung lahat ay ililigtas ng Diyos ang tao, edi lahat ay kanyang papakilusin ng Espiritu. Wala na makakatanggi sa Diyos kasi may tinatawag tayo na irresistible grace of God eh. Bakit kita mo, sa karanasan natin, isang grupo yan ng tao, say 50 katao. Tayo ay nagpipreach ng isang preaching. Pero dito sa side na to, may mga ilan-ilan ditong talagang nakakaunaw. Itong mga ito naman, ilan-ilan dito is talagang kahit napakaliwanag ng preaching mo. At saka regardless of education, dito sa kabila, kunyari, ilagay mo rito yung mga may pataas pinag-aralan. Mga teacher, abogado, doktor, ilagay mo. Paghalu-haluin mo yan, malalaman mo na it is regardless yung salvation is regardless of education regardless of yung level of understanding kasi hindi tao ang nagliligtas eh. Ang Diyos mismo ang gumagawa para yung kanyang elect, yun ang makaunawa eh. Talagang wala tayong magagawa eh. May pinili talaga eh. Kahit paanong... Kahit anong gawin mo, may pinili. Ito nga, yun ang ayaw nila sa Diyos. May pinili. Unfair naman ang Diyos. Bakit may pinipili? Ito ang tanong ko. Pagka bibili ka ba ng sa palengke, ng kamatis o ng isda, at ikaw ay namili, may karapatan ba naman yung tenderang magsabing, huwag kang mamili Di ba? Sasawayin ka ba niya kung iyo pang titingnan? Minsan yung kamatis, tinahawakan mo pa di ba? Kasi minsan yung nasa likuran ay bulok na di ba? Nakalagay lang sa yung harapan yung nakalagay lang doon, nakaharap yung magandang parte, side. Bulok pa rin ilalim. Wala nga naman, hindi. Maski tayo pag tayo bibili, pumipili tayo Ayun Diyos, ayaw. Ay ang Diyos pagka pipili at siya ang may-ari pa Ay tayo bumibili lang, hindi pa nga atin iyon Isipin mo, hindi pa nga atin iyon, may karapatan na tayong pumili Hindi pa sa iyon dahil wala ka pang bayad. Pero binibigyan ka na ng kalayaan ng tinderang mamili. Ay tayo, ang lahat ng tao ay pag-aari ng Diyos by creation Opo. Tapos ayaw pang Tapos ayaw mong papiliin, ikaw nga kanya tapos ayaw mo.
Ayaw niyo mong mamili na sa lahat ng kanyang ginawa, itong gusto kong espesyal eh. Itong luwad na ito, itong aking, kaya nga ang ginamit ni Paul na illustration, ay yung potter eh. Sino makapagsasabi doon sa palayok, doon sa potter na ako'y gawin mong ganito, ako'y gawin mong ganyan. Sa isang limpak ng putik ay gumagawa ang magpapalayok ng mga bagay na mayroong mataas na estado. Yung isa lutuan. Yung isa ano lang, Special. yung isang flower base. Ay sino ba ang mas maganda roon? Ang gawain. Ay di yung flower base. Kasi hindi siya naiinitan. Sa lakas siyang nakikita ng tao. Ay yung palayok, andun na siya lagi sa kusina, mauling. Ang trabaho niya ay magluto. Pero pareho lang galing sa limpak ng palayok ng putik yan. Tama. Pareho din ang tao. Galing sa lahat ng makasalanan. Lahat makasalanan. Ay wala tayong magagawa kung itong si Pastor Derek ay pinili siya mula sa makasalanan. And kahit pa po pinili ka, kaparehas ka pa rin ng mga hindi pinili. Oo, hindi naman siya naging espesyal eh. Yes. Nang tayo piliin, hindi tayo naging mabuti. O tsaka hindi tayo pinili dahil maganda tayo. Yung sa pamimili sa palengke, maganda kasi siya kaya pinili eh. Ay hindi eh. Hindi naman maganda ang pinili ng Diyos. Well, in fact, no, nag-ano rin nga ako. Nagtatako, ba't akong pinili ng Diyos? Mas marami namang karapat dapat piliin kaysa sa akin. Ikaw, di ba? Ba't ka pinili ng Diyos? Kung sa pagkakasala lang, mas makasalanan pa ako doon sa pinakamakasalanang hindi elect. Nung ako'y piliin. Nung ako'y tawagin. May mas makasalanan pa ako ngayon. Noon. Kasi doon sa hindi pinili. Ba't akong pinili? Higit ako makasalanan kasi doon sa iba na, yung iba nga religyoso di ba? Ba't hindi sila na lang Oo, pinili? yung iba, talagang nagsisikap na maligtas. Deboto, no? Oo, mayroon talagang well-meaning na mga tao na talagang mabait sila sa pakikitungo sa kapwa. Talagang moral na moral sila. Halos hindi nagmumura, hindi gentle magsalita, hindi nag-iisip ng masama sa kapwa, hindi nagchichismis. Pero ang relihiyon niya ay hindi siya maliligtas dahil ang katuruan ay laban sa Biblia. Mga Mormons, alam mo ang mga Mormons, naawa ko, napakababait na mga Mormons. Opo, napaka-gentle niya. Napaka-gentle. Ay lalo ang saksi ni Jehovah. Kaya nga, it is not according to the one who runs. Di ba? But to the one who gives mercy. Hindi ito dahil sa tao at sa kanyang katangian. Kundi ito dahil dun sa, ang decision ay dahil dun sa nahahabag. Yun ang final decision. Hindi tayo pinili dahil tayo mabuti, dahil tayo magiging mabuti, o dahil tayo sasampalataya. Dahil pinili tayo, kaya tayo sumampalataya. Pinili tayo, kaya tayo nagiging banal. Dahil tayo pinili. Yung dahilan kung ba't tayo magiging banal at walang kapintasan, dahil tayo pinili. Hindi dahil tayo pipiliin, dahil tayo magpapakabanal. Hindi. Baliktad nga ang ginawa ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, I'm the worst of sinners eh. I'm the chief of sinners, sabi niya sa tingin niya eh. Nung panahon yun. Kasi siya ay Pharisee, kalaban ng Christianity. Nagpapatay pa siya ng isang mananampalataya. Opo, pinagpapatay niya yun. Saka Esteban. Sa kanya, kasi attorney siya eh. So siya ang ginawang saksi ng mga babato doon sa kay Esteban para mamatay. Sa kanyang paanan, inilagay yung mga kasuotan. At siya ang saksi. So hindi niya pinigilan. Ibig sabihin, kasangkot siya. Binigyan niya ng permission yung pagpatay. Siya talaga ang pumatay kasi siya ang nagbigay ng permission eh. Siya ang chief eh. Siya ang chief doon, executor. Kaya nga ang nangyari is, sabi nga niya, I'm the chief of sinners. Sa totoo lang, wala akong karapatang maligtas eh. Pero, di ba? Kaya nga yung doctrine of election, yun din ang nag-convert kay Augustine sa predestination eh. Kaya sumulat si Augustine ng nung kanyang bondage of anong kanyang sin nature, total depravity of human beings. Sabi niya talaga, ako ito. Wala akong nagawa para ako makaunawa, para ako piliin, para ako iligtas. Kasi siya yung unang nag-expound ng predestination, si Augustine. And then sinalo ni Martin Luther yung kanyang view about predestination. Of course, si Augustine natutunan niya sa Romans, Book of Romans, Galatians, Ephesians, yung doctrine ng predestination. Sa pag-aaral din niya ng scriptures. Disciple din siya ni Paul. Well, anyway, ang mga Reformed professors ngayon, mga Reformed teachers, no, at mga naging Reformed teachers ay mga, pinakamagagaling sa Christianity, sa theology, no.
Ilan lang yan ay sila, yung yung mga bansa, ano? Ang mga bansa na mostly reformed ang belief system ay Scotland, England, yung Methodist sa England, nakadiscover sa Amerika, no? Mga Puritans, they are reformed. They are the discoverer of Massachusetts Bay. They are silang nag-establish ng Harvard University, no? Ang Yale University sa England, yan ay Organized Church of England, which is reformed in their belief system. The great theologian sa history, si Augustine, si Wycliffe. Yun si Wycliffe, yun yung pinatay Opo, si John. sa pag-translate ng Bible into English. Siyang first Christian martyr dahil sa pag-translate ng scriptures. Tapos si Luther, si Calvin, si Zwingli, si Sanctius, si John Owen. Si Whitefield, George Whitefield, si Toplady, si Charles Hodge. Meron yung systematic theology ni Charles Hodge. Maganda yung pag-aralan. Si Dabney, si Cunningham, si Smith, si Shedd, si Warfield, si Benjamin Warfield Opo, si William. sa US. Si Kuiper. Sila nagturo nito ng may force. Talagang yun ang kanilang sinikap talaga na ipaunawa sa tao. Tapos si John Piper, John MacArthur, si Jonathan Edwards sa US, no? Yes, Paul. Si R.C. Sproul, ang buhay pa ngayon si John Piper, at saka patay na rin kasi si itong African, si Willie Bockham. Bodie Bockham. Ito yung mga recent, patay na rin si John MacArthur. Pero marami pa ngayong Reform theologians, napakarami pa sa modern times. Okay, tingnan naman natin yung yung mga comments. Meron bang Meron po, Pastor. Sige. Ito. May tanong kanina eh. Good evening po, Pastor, kay Christian. Comment lang po niya. Good evening po, pastors. Ang reasoning po kasi mostly ng mga ayaw sa predestination is that lumalabas na unfair si Lord kasi may pinili siya. Adi, sagutin uli natin kung ano sinasabi ng scripture sa Romans chapter 9. Tingnan natin. Romans chapter 9. Dito sa verse 40, verse 10 na lang hanggang verse 15. Pakibasa yan. Verse 15 po. Verse 11 hanggang 15. Ayan. Sabi ko dito. Ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pinili, ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti, masama, bago pa makagawa. Sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Ayon nga sa nasulat, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Ito yung kanyang tanong. Bakit makatarungan ba ang Diyos? Ba't siya pipili? Tanong na yan. Sinagot na ni Paul. Oh. So, masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi. Unfair ba siya? Oo. Yun. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises. Double negative. Hindi. Sa Greek daw yan. Sabi nga niya, ni R.C. Sproul din. Yan yung pinaka matinding pagtutol. Hindi. Sabi niya, Hindi. mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ba't tayo nakikialam kasi sa desisyon ng Diyos? Di naman tayo Diyos eh. Ano pa sabi? Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap. Yun na nga eh. Ang pasya ng Diyos, hindi batay sa atin na kagustuhan at pagsisikap. Siya rin pa natin yan. Meron pa doon kasunod eh. Yung sinasabi, ginamit na illustration ni Paul, yan nga, yung magpapalayo. Sa verse 18. Sa verse 18. Kaya ang kinahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at nagiging manhid ang nais niyang maging manhid. At sabi sa verse 19, yan na. Sabihin mo naman sa akin kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino bang makakasalungat sa kanyang kalooban? Tao ka lamang, sino ka mga sa sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? And then verse 21.
Wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng putik? Yan, di ba? Doon Iisa- galing yun. Isang tumpok ng putik lang lahat tayo eh. Galing lang lahat tayo sa isang grupo ng makasalanang nilalang. Di ba? Pagkatapos tayo magrereklamo sa pumipili. At bakit ka pumipili? Tika, sabi ni Paul, bakit may karapatan ka ba magtanong? Mm. Kapantay ka ba ng Diyos? Eh, ikaw nga, dapat kang, hindi, dapat nga, buti na nga, mabuti na lang ang Diyos ay pumili. Dahil kung hindi pumili ang Diyos, sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, alam mo, kung hindi ako pinili ng Diyos, hindi ako pupuntang langit. Walang pag-asa ang tao kung hindi ang Diyos pumili. Buti na lang, may eleksyon eh. Dahil kung walang eleksyon, pwede namang dalhin na lang ng Diyos lahat sa impyerno. Makatarungan pa rin ang Diyos kung gagawin niya yon. Salamat na lang nahabag siya. At may biyaya ang Diyos. Na ang biyaya ay hindi deserving eh, yung binigyan eh. Para tayong pulubi na hindi naman kakarapat dapat bigyan ng 1,000,000, may lumapit sa atin Opo. at binigyan tayo, ayaw nating maniwala. Tapos, yung kabilang pulubi, ba't siya binigyan mo ako hindi? Teka, anong karapatan ng isang pulubing magtanong? Eh, kapante pulubi ka, ito gusto kong bigyan, bakit mo ako tatanungin? Eh, kung sino ang gusto kong bigyan, siya bibigyan ko. Walang favoritism. Bakit? Ang favoritism kasi ay nagaganap kung parehong deserving. Mm. Parang ganito. Ginawa kong, yung ako ay professor, tapos pareho lang naman sila ng grades, ng final grade. Tapos itong isa ay ginawaran ko ng honor. Ginawa kong cum laude. Itong isang deserving din naman, hindi ko binigyan ng honor. Hindi ko ginawang cum laude. Yun ang favoritism. Nangyayari ang favoritism pag parehong deserving. Yung isa hindi mo binigyan ng favor, yung isa binigyan mo. Yun ang favoritism kasi deserving eh. Mm. Ang tanong, paano magkakaroon ng favoritism sa lahat ay hindi pwedeng bigyan? Oo nga. Yun ang grace. It's more than what we should we should get. We should get hell. We should be all thrown to the lake of fire. Sinasabi pa rin And there's no favoritism, but grace. Kinahabagan niya yung gusto niya at iniwan niya yung hindi niya gusto. Alangan naman ay pagustuhin mo ang Diyos, ayaw niya. Yung ang gusto mo, hindi mo mapilit kung gusto sa'yo eh. Tapos ikaw, pipilitin mong pagustuhin ang Diyos na ayaw sa'yo. Wala tayong magagawa, inayawan ka eh. Opo. Di ba, wala rin ako magawa para sa'yo, kaya nga di ba pag tayo nangangaral, ang atin lang talagang layunin ay ipangaral ang salita ng Diyos. Huwag tayong magpatanggap. Di natin kilala kung sino yung elect. Pagkatapos yung hindi naman pala elect, nabigyan mo na ng assurance, kaya ayun tuloy, nagkasala at sinasabing ako naman ay elect eh. Yun. Kaya meron nga pastor akong kilala, kaibigan ko naman. Ang itinuturo ay doctrine of election sa mga hindi pa Kristiyano. Sinat ko nga siya, Brad, alam mo ba ang doctrine of election, predestination, hindi yan para sa hindi mananampalataya. Bakit? Sasalaulain nila yung grasya ng Diyos eh. Hindi nila unawaan. Hindi nga nila na, napakaganda. Alam mo ang tao, kukunin yung maganda. Mhm. Kahit hindi para sa kanya, angkinin niya. Tinuro ni pastor, elect daw ako. Elect ako. Ay, makasalanan siya. O, di elect siya na makasalanan. Pupunta siyang langit kahit makasalanan. So we should not teach the doctrine of election kahit doon sa mga baby Christians. Because baby Christians, sabi ko nga pagkikibagong mananampalataya, ang lagi mong binibigyan din ay yung ginawa mo eh. Kasi hindi ka pa accustomed doon sa grace eh. Hindi mo pa nauunawaan kung bakit ka iniligtas. Yung pala'y dahil sa kanya, hindi sa iyo. Kaya kita mo, ang mga bagong mananampalataya, pag pinagpatotoo mo yan, ang laging sasabihin alam mo, nung piliin ko ang Diyos, ako mula noon, ako ay nabago. Nang piliin ko ang Diyos mula noon, nang tanggapin ko siya mula noon, ako ay naging maganda na ang buhay. Puro ko. Hindi kasi niya nare-realize pa eh. Pag lumago ka na, pag nagtagal-tagal ka na sa Christian life mo at patuloy kang nag-aaral, marirealize mo, wala talaga pala. Mali pala ang aking assumption. Ngayon, hindi mo masisi. Yung mga bagong mananampalataya, yan, ganyan. Nagagalit. Kasi ako man noon, nagagalit din pag itinuturo yung doctrine ng election. Naku, ayaw kong tanggapin yung mga kaklase kong naniniwala. Debate tayo, kung gusto nyo. Ano tayo, suntukan. Yung isa na kayang paggamon ng suntukan eh. Oo, sa Bible school. Pero Kasi napipikon.
Akala niya ay tama yung pinaglalaban niya na para daw nating ginagawang ang Diyos ay author of sin eh. Kasi may eleksyon eh. Yun. Malupit ang Diyos. No? Malupit ang Diyos. Saka malupit. Ginagawa daw nating malupit ang Diyos kasi may iniiwan. Dapat daw iligtas lahat. Ang kaso hindi naliligtas. Eh di ginagawa mo namang inutil ang Diyos. Tama. At di, alin mas maganda? Yung ang Diyos gawin mong may sariling pagpapasya o ang Diyos gawin mong inutil. Kasi gusto niyang iligtas, ayaw naman. Ay kaya hindi daw maligtas. Kaya kawawa ang Diyos. Kaya pag may nag-evangelize, sabi nga ni MacArthur, may isa daw na nag-preach, walang tumanggap. Sabi daw na nag-preach, poor God, poor God. Tama nga naman. No? Ang view niya, kawawang Diyos, kawawang Diyos. Iyan ang view mo. Hindi kawawa ang Diyos. Maaaring doon, walang ilik eh. Hindi kawawa ang Diyos. Kawawa sila. Dahil hindi sila pala ilik. Parang tinutuya. Ang kawawa yung taong hindi sumampalataya, hindi ang Diyos. Aba naman, binaliktad mo pa kasi nga, baliktad ang pagkaunawa nila sa tao at sa Diyos. Parang ang kanila nga, ako ang author ng kaligtasan ko. Dahil ako ang nagpasya, hindi niya alam, sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, at ang mga itinilaga nung una pa ay sumampalataya. Ang mga itinilaga pa nung una pa para sa kaligtasan ay sumampalataya. O paano yun? Kung marinig mo kay Pastor Peter Tanchi, tututulan mo si Pastor Peter Tanchi, huwag ka nang umatin sa CCF kung ayaw mo doon. Ito po, yung ng gas, Gas Abelgas. Grace for all. Ay, great. Diba si yung pastor na sabi niya? Oo nga, kasamahan nga ni Pastor Peter. Kaya nga ako, sa totoo lang, ay dapat manindigan si Pastor Peter. Kailangan ipakita niya, ano ba talaga ang bilip ng CCF? Para hindi na tayo, duplikara, sa totoo lang. No? Kaya dapat manindigan Kasi pagiging duplikara ka kasi, pagka yung nakikipag-anuhan ka pa sa hindi mo naman talaga kasamahan Parang you are only after their attendance. Mawala. Kasi ano ang gusto mo? Iyong ipangaral ang the whole counsel of truth. You preach the whole counsel of God. Or you compromise the counsel of God. Yun lang naman po, dalawa lang naman yan. Dalawa lang naman yan Ngayon, maaaring siya rin ay hindi pa talaga nagdidesisyon. Yun ang problema. So kung hindi pa talaga nagdidesisyon si Peter Tanchi na manindigan, wala tayong magagawa. Eleksyon nga rin ang panindigan Eleksyon din kung ano yung paniniwalaan mong paniniwala Naniniwala ako, hindi mo mapipilit ang isang tao, ang isang Kristiyano, na maniwala sa iyong gustong paunawa, lalo't higit yung pinaka-importante yan predestination doctrine. Alam ba kung naniwala ka sa predestination? Lahat ng facets, yun ang ibig kong sabihin. Nang mawala ako yung facets. Lahat ng facets ng iyong buhay ay meron kang pagtitiwala na itinakda ng Diyos Kaya pag ikay may sakit, sabi nga ni John sino ba itong nagsabi na, I'm afflicted, but praise God because it is His hand that afflicts me. Kaysa ma-afflict ka, di mo alam kung sino. I know that God is the one who afflicts me with my sickness. So I'm rest assured that this sickness is for good purpose. This is for the purpose of His good pleasure. Yung sickness ko, magdadala ito ng kaluwalhatian sa Kanya. Kasi siya Kasi wala namang ipaparana sa iyo ang Diyos na hindi para sa kaluwalhatian niya So kaya, whether you are suffering, you are enjoying a life that is blessed according to the terminology of blessedness ng tao, mayaman ka, malusog ka, sagana ka sa lahat ng bagay, ang pamilya mo maayos, magaganda at mga gwapong anak mo, matatalino. Pag ganun lang ang view mo, na yun lang ang kalooban ng Diyos, kaya nga yung prosperity gospel, nakakalungkot Yun daw poverty ay yun daw sa demonyo. Ibig sabihin, walang magawa ang Diyos sa mga elect na mahirap. Sa demonyo daw ang paghihirap. Ay di yung pastor nyo lang para ang sa Diyos silang mayaman Lahat pala tayo, nakikinig kay pastor, sa demonyo tayo. Kaya tuloy ay nagkakaroon ng disillusionment. At saka noong misunderstanding, yung mga mananampalataya, ba't ako? May sakit pa rin. Ibig sabihin, hindi ako sa Diyos. Double jeopardy, no? Naglilingkod ka na nga, sinisikap mong makasunod sa Diyos, sumampalataya ka na nga, sasabihin ng pastor, alam mo, kaya ka hindi gumagaling. Baka peke pang faith mo.
O kaya ikaw siguro hindi na yumayaman dahil maliit ang faith mo. Maliit ang faith. At kitang-kita naman ang tithes mo, ang liit, kaya ang liit ng faith mo. Yun ang sasabihin naman. Wow. Di ikaw na. Sasabihin Mas matalino ka pa sa Diyos. Ay kung ang Diyos kalooban ako na ganito lang dahil mas maluluwalhati siya dito, ay malugod ko itong tatanggapin dahil siya ang aking Panginoon. Kaya nga Panginoon siya eh. Kahit anong gawin niya sa buhay ko, tatanggapin ko. Di ba? Kahit kamatayan man, tatanggapin ko. Kaya yung mga pinugutan ng ulo, no, yung mga Ethiopian, Coptic Christian. Coptic Christian yun. Talaga nanindigan sila. Kasi pinapili sila buhay o pananampalataya. Pag hindi ka sumampalataya sa iyong pagiging mananampalataya kay Jesus Christ, bubuhayin kita. Pag nagpatuloy kayo sa pagiging Kristiyano nyo, Muslim sila, gustong mag-Muslim kayo, bubuhayin ka namin. Aba, hindi. Patayin nyo na kami. Alam mo kung ano yun? Mga ano lang yun, workers, construction workers. Hindi sila missionary, hindi sila even pastors. Ordinary Christians. Nanindigan. O biruin mo. Walang sumalungat. Talagang sila'y nagpapatay na lang kaysa naman ipagkanulo ko si Kristo bilang aking tagapagligtas. Mas pipiliin ko na ako'y tiyak ang aking kaligtasan kaysa doon sa ako'y magduda pa dahil ipinagkanulo ko siya. Kasi hindi man nawawala ang kaligtasan, pero yung isip mo, yun ang naapektuhan. Nagdududa ka at yun ang pagdududa ang nagiging dahilan ng discontentment sa mundong ito. When you are doubting your relationship with God and your salvation, then you lose joy. You lose the experience of joy and contentment in this life. Kasi the key to contentment is to give everything to God. To surrender everything to God. Lord, this is your will. I want to live according to your will. If it is your will for me to go to prison, I will go. If it is will for me to be afflicted with sickness, I will accept. Because it is your hand, not the hand of the demon. Biro, pagka makasalanan ka na may sakit ka sa kamay ng demonyo, ay paano ka magkakaroon ng kakontentuhan sa ganong katuruan? Na ang demonyo pala, nakakapakailam pa rin, kita mo, irony of all ironies. Ang Diyos, parang hindi makapakialam sa mundo ng mga hindi Kristiyano. Pero ang demonyo, nakikialam sa mga Kristiyano, ano yan? Mas makapangyarihan ba ang demonyo? Pero mo, mga Kristiyano ka na, sasabihin sa'yo, alam mo, ang demonyo pa ang naghahari sa'yo. Tapos doon sa mga mayayamang mga hindi Kristiyano, sasabihin nila, hindi makapanig ang Diyos dahil ang demonyo ang nagpapala sa kanila. What? I would say that even the non-believers, it is God who gives them wealth and health. Ang Diyos pa rin ang author. Di salungat na naman doon sa sinabi niyo na parito lang magnanakaw, pumuksa at manakit. Tapos sasabihin niyo siyang nagpapayaman sa hindi Kristiyano. Wow. Di napaka-inconsistent naman ng doctrine niyo. Diba? Pretending lang naman si Satan at ang mga demonyo na sila ay Diyos Hindi sila tunay diba? Tapos ginagawa mo silang tunay sa iyo. Sabi ni daling Satanas, bidang-bida ako sa pastor na yun, no? Pero mo, ang daming mahirap, ako daw ang Diyos Hindi daw ang Diyos. Pati mayaman, ako rin ang Diyos. Ako din ang payaman. Yung Kristiyanong mahirap, ako pa rin. Wow. That's why yung inconsistency talaga sa pagtuturo ay napaka-dangerous Kailangan tayo maging consistent. Sana si Pastor Peter maging consistent na. No? Tuloy-tuloy na. Magturo na rin siya ng total depravity. Kasi pag naunawaan mo ang total depravity, which is part noong tulip doctrine, yung first point, na kaya nga election, dahil walang dapat i-elect Walang dapat bigyan Parang Kaya inelect lang Parang sinabi nung pastor na kilala ko rin, no? Na-feature na rin natin dito yung pastor. Unfair ang Diyos. Yan, unfair. Wala siyang, tawag dito, hindi siya Hindi siya dapat namili. po. Pero ako, pipiliin ko bukas kung ano yung papanuorin ko sa mall. Biruin mo, ayaw pumili ang Diyos. Ikaw gusto mong piliin kahit pinakamali. Tapos sa pinakamahalaga, ayaw mong piliin ang Diyos. Opo. Pinipili mo nga isusuot mo araw-araw Wala namang tumututol sa iyo Total sututulan mo ang Diyos pagka yung kanyang nilikha ay kanyang piliin kung sino sa kanila ang gusto niya. Buti na lang, hindi namimili ang Diyos based on
physical appearance, dahil tiyak tayo hindi mapipili. Di ba? Kasi kung ang basis ng Diyos ay physical appearance, mga gwapo lang ang pipiliin niya. Ako kumarte. Di ba? Magaling umarte. Di ba? Hindi eh. God looks at the heart eh. And the heart of the elect. Not the heart of non-elect. Yes. He looks at the heart of the elect. Kasi sila, God looks at the heart kahit hindi daw elect. Tinitingnan din daw puso. Paano titingnan yun? Hindi nga niya ililigtas yun. Paano niya yun titingnan ang puso na gusto niya? Marami ang puso. Hindi talaga niya gusto. Kasi marumi ang puso ng lahat ng tao. The heart is deceitful above all things, sabi ni Jeremiah. And no one can know about what the thoughts of his heart. Isa pa po sa pastor na nabasa ko rin. I think si R.C. Sproul na nagsabi nito eh. Doon sa objection answered na book niya. Nabasa ko dati. Sabi niya, yung nag-object, sabi, unfair, may partiality ang Diyos. Sabi niya, respond niya, impartiality ay lahat mapupunta sa hell. Sabi ni Asus Pal, Opo. if God is impartial, all of us will go to hell. Yes. Dahil lahat tayo makasalanan. Yun ang Pero hindi impartiality ang pinractice ng Diyos dahil wala ang karapat-dapat. Nangyayari lang impartiality if all choices are deserving. Kasi wala siya talagang itulak eh. Kabigin eh. Wala siyang itulak. Wala, lahat talaga yung papunta sa hell eh. Hindi po tayo lahat deserving. Yes. That's why there's no impartiality. There's no partiality. There's no partiality in God. He doesn't play favorite. God has no favorites. Tayo iniligtas niya dahil yun ang kanyang kagustuhan regardless of who we are and what we are, regardless of what we will be doing in the future or what we have done in the past. It is independent. God's choice is independent of our actions. And God's election is independent of our choices. It is God who chooses us, not us who choose God. It's the other way around. Ang mga tao kasi ang gusto, it's not the other way around. Ang tao ang gusto ganito. Ako ang pumili sa Diyos eh. Kaya ako niya pinili eh. Grabe. Alam mo, nung ako'y pumili sa Diyos, pinili rin niya ako. Kasi wala siyang magagawa. Gusto ko siya eh. Grabe namang Diyos yan. Ay grabing Diyos at napapasunod ng isang makasalanang impartial na tao. Opo. Sabi naman nung isa, napakalupit naman, hindi ko pa matatanggap sa ngayon yan. Siguro more coffee, conversation muna. So, magkape muna tayo, sabi ng mga taga Grace for All. Ang mga Grace for All kasi sa kanila, sila ang nagligtas sa sarili nila. Yes. Ang Diyos, hindi ang Diyos namili, kami ang namili. Na kami sumampalataya, karapat dapat lang na ako iligtas. Dahil kami sumampalataya, kaya ang Diyos ay nag-decide na ako'y i-elect dahil nakita lang niya na ako'y sasampalataya eh. Ito ang tanong ko nga sa kanila, kung consistent kayong Armenian, because that's the doctrine of Jacobus Armenius. Kung totoo kayong Armenian, followers ni Jacobus Armenius, dapat 5 points kayo. Kasi ang tunay na Armenian ay yung losing salvation eh. Yung eternal insecurity. Na kahit naligtas ka, dahil ikaw nga ang pumili eh, consistent ka. Kung ikaw ang pumili, ikaw ang nagligtas sa sarili mo. So, pwede mong tanggihan. Kaya mo rin naalisin yung kaligtasan mo. Yun ang consistent na Armenian theology. Kaso, hindi sila ganun eh. Pagdating doon sa benefit, naligtas pa rin daw sila kahit anong mangyari dahil daw sila itinalaga ng Diyos eh. So, marami dyan sa mga Armenians, not full-blooded Armenians, inconsistent sa kanilang sariling doctrine eh. Kaya, hindi pa rin sila honest to goodness na masasabi na tapat na tagapagturo. Kasi pinagtataksilan din nila ang sarili nilang katuruan eh. Hindi sila faithful Armenian. Hindi sila faithful sa doctrine nila, di ba? So hindi sila faithful Armenians. Sila ay mga taksil na Armenians. Mga Taksil sila sa doktrina nila eh. Bakit naman naniniwala sila na hindi mawawala ang kaligtasan? Pero naniniwala naman sila nagligtas sa sarili nila. Kaya ang sabi ni John MacArthur, if you will lose your salvation, you would. Tiyak yun. Kung talagang kaya mong iwala ang kaligtasan mo, tiyak mawawala mo dahil kayo makasalanan eh. Di ba? Ito, yung mga nasa Armenian camp, ganun talaga. Ito nga ang aking argument dyan. Okay, sabihin na natin na doon sa predestination doctrine na ikaw ay iniligtas ng Diyos bago ka pa isilang. Sabihin na natin na, okay, Armenian ka, by foreknowledge. So, pinidestin ka ng Diyos, na iniligtas ka niya sa future, nakita niya nga sa nakalipas na yung sa future mo, nasa sampalataya ka. So, you are predestined by foreknowledge. So, okay, kung consistent ka dyan,
tapos sasabihin mo na Arminian ka, nawawala ang kaligtasan mo. May problemang malaki tayo dyan. Bakit? Okay, kung nakita ng Diyos, nasasampalataya ka, kaya kanya pinili sa eternity past, tapos walang kaligtasan mo, ibig sabihin hindi niya nakita. Natatalikod ka. Kasi nawala eh. Ay nawala eh. Kasi naligtas ka dahil kaya nga ka pinili dahil sa sampalataya ka. Nakita. Nakita niya sa eternity past. Eh ang buhay mo ay tumagal lang ng 30 years bilang believer. Tapos nung 30 years bilang believer ka, nung 80 anyos ka na, Nag-believer. naging unbeliever ka. Anong gagawin ng Diyos sa predestination niya by foreknowledge? Yung foreknowledge niya nasira kasi hindi niya nakita, hindi niya na-foreknew, natatalikod after 30 years. Ay di limited lang pala ang foreknowledge ng Diyos doon sa buhay mo. Doon lang sa time na ikay sasampalataya at wala na siyang kaalaman pagkatapos. Kaya parang Ayun. hindi ba nila nakikita yung absurdity nitong arguments na ito? That's a new argument kasi. Nabuo ko lang yung argument na yan nung nagdedebate kami nila Pastor Larry. Larry de la Cruz. Nung pagkatapos pa saka ko naisip. Kasi sabi nila ni Larry, consistent kasi si Larry de la Cruz sa Arminian eh. Ay sabi ni Larry de la Cruz, sabi niya doon sa, yung nagpa-ignite ng aking critical thinking. Kasi sabi niya, okay, di ba, naligtas kami, kaya naming iwala. Nakita lang niya kami, na kami sasampalataya, kaya kami naligtas eh. O, di ba? So, kaya naming iwala. Sabi ko, ang hirap naman ang argument. Ito nakita ko nga, foreknowledge ang tinitira niya. Kung gagamitin mo ang foreknowledge sa predestination, masisira yung doctrine ng foreknowledge. Kasi hindi niya na-foreknow yung action niya after sumampalataya. Kasi para mawala, hindi na siya sasampalataya or itatakwil niya. O magpapakasama na siya. I-deny na niya si Christ. Dapat po pala mag-part 2 tayo niyan. Sige. Pastor Larry. O nga pala, 1 hour na in 20 minutes. Sige, magbasa muna tayo ng mga tanong. Baka meron tanong. Dito, kay AJ Vil. Sabi niya, Blessed Night Pastors, confirm po ba na Reformed Theology ang CCF? Or confirm po ba na Calvinism tinuturo ni Pastor Peter of CCF? Yes, sa ating tinalakay ngayon sa predestination doctrine, na part ng Reformed Theology, doon po sa predestination unto salvation is consistent siya sa Reform. Yun lang. Sa Medyo may ano lang siya doon sa double predestination. Pero understandable. Kasi maaring wordings lang niya yun eh. Wordings lang. Maaring naniniwala. Siyempre, kung ikaw ay naniniwala sa predestination, laging double yun. Automatically. Kaya lang, siguro hindi lang niya na-expound sa isang malinaw na paraan na yung pagkakasabi. Pero, based on those two clips na aming napanood at aming na-dissect at nakumpara natin sa Reformed Doctrine of Predestination, Calvinist po siya. Confirmed. Doon sa issue nung predestination unto salvation. Hindi siya naniniwala na may nakita ang Diyos sa eternity past na action niya sa future na siya tatanggap, kaya siya inelect. Kundi, sabi niya, that makes me humble. O ibig sabihin, hindi dahil naligtas siya, dahil sa sarili. Kaya nakita niya eh. So, consistent po. Consistent. Hanap pa tayo nung iba pa, tiyakin natin kung talagang, kasi maaaring doon. Kasi merong, one pointer, may 2 pointers, Calvinist, may 3 pointers. Hindi po ibig sabihin, yung isang point sa Calvinist, pininiwalaan mo, naniniwala ka rin sa lahat. Pero doon sa issue ng predestination, ang tawag dyan, eternal security na rin. May effect yan sa eternal security at saka election eh. Yan. So, unconditional election siya. So, naniniwala siya sa second point of Calvinism, which is unconditional election. Opo. Yan po yung pinaniniwalaan niya. So, Calvinist siya doon sa unconditional election. Yes. So, to be clear, hindi po sa lahat ng points pa namin yan na pag-aralan. Doon pa lang. Last week, pinag-aralan natin, general lang. General. Pero ngayon, doon sa issue ng second point ng Calvinism, ang unconditional election, confirmed na siya ay Calvinist in that particular point of Calvinism. Doon lang sa particular na bagay. Doon pa lang, maaring may iba pa, hindi natin tiyak. No? Sana magkaroon pa siya ng isa pang series na talakay naman niya yung total depravity, limited atonement, kung naniniwala ba siya na limited lang talaga. Pero mukhang doon limited eh.
Pag unconditional kasi, maging limited eh. Opo. Hindi naman So, ano yan, given na yon. So, maaaring may 2 points na, parang seemingly may 2 points na doon eh, sa predestination, di ba? Kasi kung mayroong ang iniwan, di limited. Hindi unlimited na lahat. At palagay ko, yung perseverance of the saints, palagay ko, yun din ang ano niya doon. View niya. Pero tingnan natin, nung mag-abang pa rin tayo, di natin tiyak. Maganda talaga na ating suriin sa liwanag ng salita ng Diyos. At may salita naman ng Diyos siyang binasa eh. Lino Okay. lang. Sabi po ni Christian, Dr. Emil, Pastor Derek, paano naman daw po yung mga sa Romans 8:29? For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Actually, tinalakay ni Pastor Peter yan. Tinilakay na niya. Sabi niya, yung foreknow is not only knowledge, but also for ordination na iligtas. Yes. Opo. So yung foreknow diyan is in a sense of relationship. Ang magandang paliwanag diyan is yung Adam New Eve. Parang intimate. Intimate siya. Hindi yung parang, Nakita. kasi ganito yun eh. Parang kilala lang. Opo. Hindi yan dito lang sa head knowledge na parang, ito po naman kilala ng Diyos lahat ng tao eh. O, di ba? Lahat ng tao kilala niya. Pero yung foreknow diyan ay may kinalaman sa kaligtasan. Yes. Ibig sabihin, yung maliligtas ang kinilala niya. Noong pamanguna, kanya nang itinuring na kanya yon. Yun ang ibig Yun sabihin. ang ibig sabihin. Nagpasya na siya na itong kanyang kinilala, mas magandang term dyan is, kinilala sila, hindi lang kilala. Regardless. Tinuring sila na kanya. Kinilala silang kanya yon. Yun ang ibig sabihin. Kanya na silang iniligtas noong paman. Hindi yung foreknowledge ay kilala lang. O nakita lang. Kung hindi, itinuring ng kanya yon. Nagkaroon siya ng relasyon. Hindi po yung sumilip lang sa corridor ng time tapos nakita siya sa Hindi, yung kasi ang basis nila doon sa foreknowledge, yung sinasabi ni Sir Chris na ang intindi nila sa porno, ang na-porno yung work. Hindi naman sinabing ang na-porno yung gawa eh. Yung pagtanggap. hindi yung gawa. Kundi yung tao, kinilala na niya, kanya na yan. Hindi niya pinigpasya na i-porno o maging relasyon ng tao based on yung work, but based on his decision. Opo. Hindi naman pwedeng kontrahin ni Pablo yung mga sinasabi niya. Oo, tsaka si Pablo rin naman ang nagbasa ng Siya. rin ang Romans 8:28, kadugtong naman ang 29. Ayun. So, naging malinaw Okay. sa iyo, Sir Chris. Pero Meron meron pa? yata mga tanong tayo kanina. There are yeah. Good evening po kay Ann, ano yan? Unrighteous one. Unright. Oh, unrighteous one. Ayos ang pangalan. Okay, ano, ganda. Good evening po. Akala ko pangalan talaga. God bless po sa inyong programa. Nalaman ko aking tunay na kondisyon sa harapan niyo. Amen. That would make us humble. The most humbling doctrine is the doctrine of predestination. Yes po. That He did not choose us based on our merit, based on our foreseen actions or foreseen faith. He chose us in Him before the foundation of the world in love. He predestinated us. Because He chose us, pinili niya kung sinong iibigin niya. Di ba? Biruin mo sa lahat ng tao na pare-parehong makasalanan, pinili ka para ibigin kahit di ka kaibig-ibig. Kasi we love those who are worthy of our love and attention because conditional ang pag-ibig ng tao. Ganun tayo. Pero God's love is unconditional. Kung sino yung pinili niya at inibig niya, kahit wala siyang nakitang maganda dyan, yun ang dinesisyonan niya. At yun ang kanyang pagpapasya. Ito At po, napakapalad natin. sabi po niya ni Sir Chris, paano naman daw kasi yung mga hindi pinili? Yun nga. Paano yung hindi pinili? Ay, di ang sagot nga ni Pablo ay sino ka ba? Shut up. Di ba? Shut up. Yun ang explanation ni John MacArthur. Shut up. Talaga naman. Shut up. Sa language natin ngayon, Oo. Pastor, ganun talaga yan. Huwag ka nang makipagtalo. Kaya lang, Diyos ang katalo mo. Diyan nagdesisyon. Bakit ka makikipagsagutan sa Diyos? Na bakit ako, ginawa mo akong kalan. Ba't siya ginawa mong super ka lang. super Hindi. Oo nga. Hindi pwede, mechanical yun eh. Mechanical. Wag isang tumpok lang tayo. Putik lang. Super kalan, bakal na eh. Hindi pwede rin, no?
Yung super kalan na maraming compartment. Ikaw, ordinaryo ka lang. Ba't ako super kalan na marami akong butas? Kung saan-saan. Just kidding aside, pero related naman po sa topic. Di ba? Ginawang super. Yung iba ginawang ano lang. Yung iba, dinurog lang. Kasi may mga tira-tira, no? Opo. Tapos sinipa-sipan, ganun. Diyan ka na, hindi kita kailangan. Yung iba, ginawang lutuan. Hindi naman kalan. Lutuan, yung palayok. Alayo. Na lutuan. Itong isa naman, ginawang container ng tubig. Di ba yung palayok ng tubig? Banga. O di ba, gamit-gamit, lagi nakikita, pinakinis pa yun, di ba? Kasi nasa harapan eh. O, di ba? Tapos yung iba naman, ginawang flower vase. Pinaganda, inukuhitan pa. Kasi yung kalan, hindi mo pwedeng kuhitan pa. Pagandahin mo yung kalan eh. Susunog eh. Yung flower vase talagang special. Binubulak-bulaklakan pa yon. Di ba? O, bakit yun ginawang ganon? Pareho lang naman tayong putik. Bakit sino ka bang putik ka? Shut up, putik ka lang. Di ba? Nakikipangatwirang ka doon sa magpapalayok. Buti nga, ginagawa ka pang ganyan. Buti nga, binuhay ka pa, nakatikim ka ng buhay pa. Opo. Sa mundo. Pasalamat. Salamat na lang tayo. Kahit yung iba pupuntang impyerno, pasalamat pa rin sila. Diba? Sa katikim sila ng buhay. Ng hangin, ng hininga. Na-enjoy nila yung sarap ng lechon. Diba? Nag-enjoy na nga sila sa buong buhay nila sa kasalanan. Tapos magtatanong pa sila. Kaya naman sila hindi pinili talaga. Talaga namang lahat ay karapat-dapat. Sa impyerno naman talaga sila dahil sila naman ay ginagawa nila ang ayaw ng Diyos. Sino ba namang pumapatay na ayaw pumatay? Pwede yung sa yung homicide, accidental. Pero yung killer, murderer, talagang pinapatay nila. Natutuwa sila yung serial killer pag nakapatay yun. Tuwan-tuwa satisfied na satisfied, nakapatay na naman ako. Tapos magtatanong siya sa Diyos, bakit ako ayaw mong iligtas? Ba't siya niligtas mo? Pareho kong killer, pareho naman kaming killer. Actually, lahat tayo ay killer by technicality na ang mag-isip pa lang na gusto mong patay ng isang tao, sabi ng Panginoon, pumatay ka na rin eh. Ako nga po, naisip ko sa yung mga corrupt na gusto mo sana mamatay na. Di ba, nagkakasala ka na. Kasi hindi mo rin dapat isipin na mamatay na sila. Opo. Pero minsan sabi ko, Lord, makarinig naman na sila ng gospel. Sabi, gumawi naman ako. Nawa. Bago sila mamatay, makarinig sila. Lord, sana mamatay na sila. At bago sila mamatay, makarinig sila ebanghelyo. Na-justified ka pa. Hindi pa rin. Killer ka pa rin. Well, anyway, papaalam na po kami and hopefully may makita pa tayo na seemingly reformed doctrines sa CCF. At kayo mga nasa CCF, you're in good hands doon sa doctrine na yan. Opo. Totoo talaga. Napakaganda, no? Talagang na-highlight ang glory ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, kahabagan ng Diyos. Hindi tayo maliligaw pag ganyan. So, yun po ang aking sagot kay AJ Ville. Paalam na muna tayo, Pastor Derek, hanggang susunod na Webes. Opo. At kami po ay magbabalik sa Webes, ganun din, alas 8 hanggang onwards, no? Sa mga susunod pa pong episode, topic natin. Kung kayo po may mga katanungan, kung kayo po may mga topic na gusto namin talakayin ni Pastor Emil, ay pwede nyo pong i-comment dyan sa comment-sec, no? At ayun, Pastor. Okay, kami po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you all.